Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa the YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kahapon, ito po ang eksena mga kadabarkad sa Sugod Mall mga kapatid sa Robinsons, Malabon. Sobrang daming tao mga kadabarkads, punong-puno po yung venue ng Itbulaga Sugod Mall, at kung inyong mapapansin, nagkakaroon na nga po ng pagtutulakan dahil hindi po na-organize ng maayos ito ng staff ng Itbulaga. Diyan pa lang po sa pila na yan mga kadabarkad, sobrang siksika na po at nagkakatulakan. Kaya hindi po maiwasan mga kadabarkads na merong masaktan gawa po ng hindi po pagkakaayos ng mga kasali dito. Pero enjoy naman mga kadabarkads ang lahat. Yun nga lang po ang issue, hindi po organize ang pila ng mga dabarkads natin na nakilahok sa laro po ng Sugod Mall mga kapatid. And matagumpay naman po na natapos ang dalawang show dito sa Robinsons, Malabon. So, bali dalawa po ang nai-record nila mga kadabarkads. Isa kahapon at pangalawa po ay mapapanood next week, na kung saan ang suot ni Raisa May Dizon doon ay t-shirt na color blue or baby blue. Next week yan mga kadabarkads. At alam nyo ba, lubos po ang pasasalamat ng TVJ Itbulaga sa mga nakilahok po sa kanilang programa. Sabi nga dito, maraming salamat sa mga dabarkads na nakiparty sa atin sa Robinsons Malabon. Ibang klase ang energy nyo. Anong mall kaya ang susunod na masusugod ng swerte? And also mga kadabarkads, nagpapasalamat din po ang Robinsons Malabon. Naglabas po sila ng statement na siyang nirepost naman ng TVJ sa kanilang page. Ayon nga dito, Itbulaga Sugod Mall at Robinson Malabon has officially wrap up. We're beyond grateful to everyone who participated and celebrated with us. Your energy made every moment unforgettable. So kahit na nagkagulo mga kadabarkads, still masaya pa rin naman ang kinalabasan ng Sugod Mall mga kapatid. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa abangan natin sa Sabado, dahil ang second single po ng mga Singing Queens ay malapit na po nating mapakinggan sa live ng Itbulaga. Inanunsyo po yan kahapon during Sugod Mall mga kapatid. And kahapon during live po ng Itbulaga, nagparinig na rin po ang Itbulaga ng second single ng mga SQ natin, pero hindi po buo mga kadabarkads. Pasilip or patikim pa lamang. Parang may vibes ito ng first single nila mga kadabarkads, kaya abangan natin yan. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Raisa May Dizon, na kung saan ginulantang lang naman at pinulabog niya po ang mga dabarkads natin at ang iba pang mga artista sa mundo ng social media. Nung inilabas kasi ni Raisa May Dizon yung kanyang bagong new look, new haircut, na kung saan bumagay po sa kanya yung bob cut ata yun, si Melso Campo napakomment. Sabi niya, friend ko yan. Napakaswerte ko talaga, napakaganda ng kaibigan ko. Napakomment din si Atasha, yes, obsessed. And syempre si Ian Red. Sabi niya, ganda mo be. Tapos sabi naman ni Mendoza, gandang bata, paano mo nagagawa yan? And syempre, napakomment din si Jose Manalo. Sabi niya, iba yung ganda mo. Binabalikan talaga. Huwag bitawan yan, kapit lang. Napakomment din syempre si Samantha Rescal. Sabi niya, grabe naman. Si MJ Marfori napakomment din. And syempre, si Atasha talaga, nakadalawang comment eh. Sabi niya, ang ganda. Sobrang ganda naman talaga kasi mga kadabarkads, diba? Bagay na bagay kay Raisa May Dizon yung kanyang new haircut ngayon. Talagang naging dalaga siya, yung glow up, talagang ang ganda mga kadabarkads. And kahapon inilabas nga po ni Raisa May Dizon yung video niya habang siya po ay nasa salon. Siya po talaga yung naggupit or nagputol ng kanyang hair. Ibig sabihin, talagang tanggap niya mga kadabarkads na new look siya at magkaroon siya ng short haircut na bagay naman sa kanya mga kadabarkads, diba? Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang kaganapan kay Jerome Ibardome.
So may pag-giveaway po mga ka-Dabber si Mang Christina Ignacio ang isa sa producer ng concert ni Jerome by May 1. Sabi niya nga dito, "Hey everyone, we've got something special lined up for you at our May 1 concert. We'll be raffling up exclusive tote bag live at the event. So make sure you're there for a chance to win. All you have to do is show up, enjoy the music, and join the raffle during the concert. Don't miss out. You might just go home with one of our limited edition tote bag." So, ayan mga ka-Dabber may pa-tote bag na pag-giveaway si Jerome sa kanyang concert. And also, meron din pong t-shirt na binebenta doon mga ka-Dabber sa limited edition po yon ng t-shirt na Jerome Ivardome. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa issue po ni Anjo Eliana mga ka-Dabber sa TBJ and syempre sa ibang mga Itbulaga hosts. Maraming kasi ang nagtatanong kung kamusta na daw ba ang isasampang kaso ng TBJ or ng mga Dabber natin na nasagasaan po nitong si Anjo Eliana. So sa nakikita ko po mga ka-Dabber mukhang palalagpasin na lamang po ng TBJ yung isyong yun kasi nga naman may pinagsamahan pa rin naman sila ni Anjo Eliana na parang 30 years din po yan mga ka-Dabber At kung inyong natatandaan, meron pong statement yung anak ni Anjo Eliana na kung saan nire-respeto niya talaga ang mga Dabber natin at wala daw po siyang sama ng loob sa TBJ. Kaya kung itutuloy daw po yung kaso mga ka-Dabber wala din naman daw siyang say doon. Basta kahit ano't anon man daw ang mangyari ay still mahal at nare-respeto niya pa rin daw ang mga Itbulaga hosts. Ganon din daw si Pauline Luna Soto. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Wally Viola. Kamusta na nga ba si Wally Viola pagkatapos po ng pagkakatornilyo ng kanyang bukong-bukong? So may report na nasa hospital pa daw si Wally Viola mga ka-Dabber at under observation pa daw yung tinornilyuhan na bukong-bukong at tatagal daw ng 3 months ang recovery ni Wally Viola. Dahil syempre magkakaroon pa po yan ng therapy. Katulad po ng nangyari kay Atasha Mulak mga ka-Dabber diba? Nakasaklay, naga-wheelchair, tapos mahaba-habang therapy din yun bago siya makalakad ng normal. Kaya nga hinihikayat ng maraming Dabber natin na ipagdasal natin ang speedy recovery ni Mr. Wally Viola nang sa ganon ay makabalik si Wally Viola sa sugod bahay mga kapatid. Kasi syempre kailangan nga naman po ng trabaho ni Wally dahil alam naman natin na siya po ang nagsusustento at gumagastos sa kanyang pamilya. So paano mga ka-Dabber hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.